Hallelujah. Tayo manalangin. Yuko natin ang ating mga ulo. Dakilang Diyos, salamat po sa araw na ito. Salamat sa unang linggo ng taon ng 2026 na kami ay muli mong idinako sa bahay-sambahan upang patuloy na sumamba sa iyo, Panginoon. Upang patuloy na maglingkod sa kalooban mo, sa gawaing ito na pinagkatiwala mo sa bawat isa amin. Na tunay na isa itong napakalaking pribilehyo, O Diyos, sa bawat isa amin. Salamat sa patuloy na masaganang biyaya na pinagkakaloob mo sa bawat isa amin. Na ito ang dahilan kung bakit kami nandito ngayon sa araw na ito, sa taong ito ng 2026, Panginoon. Marami kaming naging pagkukulang, mga pagkakamali noong nagdaang taon, pero hindi ito naging hadlang o sagabal para kami ay makapagpatuloy. Bagamat marami kaming mga pangangailangan, Panginoong Diyos, maraming mga pinagdaanan ng mga pagsubok, maraming mga pag-aalala at takot at pag-aalinlangan na dinaanan ng bawat isa amin. Mga pagkakamali na sinasadya man o hindi sinasadya. Ngunit tunay na mas masagana ang iyong biyaya, Panginoong Diyos. Mas makapangyarihan ka na tumawag sa bawat isa amin na kaya mong ayusin ang buhay ng bawat isa. Na kung merong mang nalihis, Panginoong Diyos, ay kaya mong ibalik sa dating kalagayan. Hindi kami nakarely sa aming sariling kakayanan, Panginoon, o pagsusumikap, kundi sa iyo lamang nakalakasan at sa iyong kapangyarihan. Kung kaya't sa umagang ito, lahat ng nandito, Panginoong Diyos, ay walang sino mang may pagmamalaki, sapagkat sa harapan mo ay pantay-pantay lamang kami na nakasumpong ng biyaya, ng habagat ng awa at ng kapangyarihan mo na pinapakilos mo sa bawat isa amin. Nang tangi naming magagawa ay magpasalamat sa iyo sa araw na ito. Salamat, Panginoong Diyos. Salamat sa buong taon ng 2025. At salamat po sa unang araw ng taong ito na alam namin na kung paano mo kami itinawid sa panibagong taon, ay dadalhin mo kami, Panginoong Diyos, sa panibagong taon kung meron pang panahon habang kami ay naghihintay sa iyong pangako na muling paghahari at pagbabalik sa ibabaw ng lupa. Lord, maraming salamat po. Pagpalain niyo po sa umagang ito ang iyong mga salita at maging pagpapala naway tumuli sa bawat isa amin. Purihin ka, sambahin ka, luwalhatiin ka, Panginoong Diyos. Aming dalangin ito at sa mo, hinihiling sa iyo lamang at sa iyo pong dakila at banal na pangalan, aming Panginoong Jesucristo. Everybody says Amen. Amen and Amen. Ating palakpakan ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Can we shout, thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Mas malakas pa. Salamat po, Panginoon. Amen. Hallelujah. We thank the Lord, mga kapatid. So, bago tayo tuluyang magsiupo, para hindi po maabala yung oras natin, if you have the scripture, samahan niyo po ako sa pagbasa. Numbers chapter 9, beginning at verse 15, hanggang verse 23. I want to read the JNV version, Good News Bible, or JNT, Good News Translation sa monitor natin. Numbers chapter 9, verse 15. So papasimulan ko habang inihanda ng ating kapatid. Okay, thank you. Sabi dito, on the day the tents of the Lord's presence was set up, a cloud came and covered it, and at night the cloud looked like a fire. Whenever the cloud lifted, the people of Israel broke camp, and they set up camp again in the place where the cloud came down. The people broke camp at the command of the Lord, and at his command they set up camp. As long as the cloud stayed over the tents, they stayed in the same camps. When the cloud stayed over the tents for a long time, they obeyed the Lord and did not move on. Sometimes the cloud remained over the tent for only a few days. In any case, they remained in camp or moved according to the command of the Lord. Sometimes the cloud remained only from evening until morning, and they moved on as soon as the cloud lifted. Whenever the cloud lifted, they moved on. Whether it was 2 days, a month, a year, or longer,
As long as the cloud remained over the tents, they did not move on. But when it lifted, they moved. They set up camps and broke camp in obedience to the commands which the Lord gave through Moses. Ang Diyos sa magpala sa pagkabasa po ng kanyang mga salita, sabihin natin amen. Amen and amen. You may be seated, mga kapatid. Hallelujah. So ngayong araw ay unang linggo ng taon ng 2026, mga kapatid. At alam natin kung ano po ang pwedeng mangyari. Kung kayo po ay updated sa news, sa current events, alam nyo kung anong nangyayari ngayon between China and Taiwan. Sino pang nakakalam ng current events ng China and Taiwan and America? So meron pong ginagawang exercises ang China, mga kapatid, na pinalibutan nila ang buong Taiwan. At ang tawag nila dito ay Justice Mission Exercises. Sapagkat according to President Xi Jinping, ay ang Taiwan ay talagang sa kanila. So meron pong tension between Taiwan and China ngayon at sa mga karatig na bansa ng Asia. At si President Trump ay nagbigay ng warning na handang ipagtanggol ng Amerika ang Taiwan sa anumang sirkumstansya. At nagbabala din ng China na huwag mag-intervene ng Amerika. So hindi natin alam kung ano pong pwedeng mangyari, mga kapatid. At lately lang, ngayong taon, pagpasok ng taon, ang balita ay ginera ng Amerika ang Venezuela. At nakuha na nila yung presidente doon. At nagkaroon po ng tawag doon, ng conference itong si Trump. At ang Venezuela po ay kakampiyan ng bansang Russia at China. So hindi po natin alam kung ano pong pwedeng mangyari, mga kapatid. Antabayan po natin ano man po ang mga papahintulutan ng Diyos na mangyari ngayong taon, ipagkatiwala natin sa Kanya. Bagamat totoo bilang tao, pwede tayo mag-alala, matakot, pero kapag kasama natin ang Panginoon at meron tayong pagkaunawa sa Kanyang mga salita, sa Kanyang mga pangako, sa mga propesiya na nakahula, so magiging kalmado tayo at panatag na may taglay na pananampalataya sa ating Panginoon. So 2026, from 1906 to 2026, this 120 years. Kanina lang po doon sa group namin ng mga pastors, merong isang pastor, kung kilala nyo si Pastor Adlay, nag-send ng mga quotes, ng mga messages doon sa group namin sa PMA, Philippine Ministers Associations. At isa sa i-share niya sa amin ay about sa message ng propeta. Sa panahon po ni Noah, bago ginunaw ng Diyos, bago nagkaroon ng Great Tribulation, bago dumating ang baha, ay nagbigay muna ang Panginoon ng 120 years na grace period para ang mga tao ay makinig, ang mga tao ay magsisi, ang mga tao ay manumbalik sa Diyos. So we are living in the last age, Laodicean age, at nagsimula po ang Laodicean age ng 1906, according to the prophet, 1906. At ipinadala sa atin ang huling mensahe. Kaya nga sabi ng Bible, sabi ng ating Panginoong Hesus, as it was in the days of Noah, so shall it be in the days of the coming of the Lord. Kung paano daw po sa panahon ni Noah, ay ganito ulit ang mangyayari sa muling pagbabalik ng ating Panginoon.
At from 1906 up to now, 2026, kung matatapos po ang taong ito ng 2026, mag-equivalent po or equals ng 120 years. Hindi ito propesya. It's only an idea, mga kapatid, na pwede nating paghandaan. Ang Diyos pa rin po ang nakakaalam ng araw at oras kung kailan siya babalik. Pero anytime, pwede siyang bumalik. At sana po ay lagi tayong handa, mga kapatid. So sa umagang ito, sa pagbubulay ko, sabi ko, Panginoon, ano kaya ang paksang maganda na marinig ng bawat isa sa amin na kailangan namin na sa pagbungad ng bagong taon sa unang linggo ay kahit papaano ay mag-connect ang 2025 at 2026. So sa pagbubulay ay ito po ang nilagay ng Panginoon sa akin. Isang salita, doon nagsimula ang pagbubulay ng mensaheng ito, Exodus. Exodus. So alam niyo naman pang ibig sabihin ng Exodus, mga kapatid. Ito ay paglabas, pagtawid. Diba? From Egypt to the promised land. From Egypt, kinakailangan nilang tumawid sa dagat na pula, sa Red Sea. Then, pagtawid nila sa Red Sea, dadaan sila sa wilderness. At doon sa wilderness o sa ilang ay nagpaikot-ikot sila sa loob ng 40 years. Kaya nga tama po yung sinabi ng propeta, William Branham. Kayang ilabas ng Panginoon ng Israel sa isang araw, sa Egypt. Kayang ilabas ng Panginoon ang Hudyo, ang mga Hudyo, sa bansang Ehipto sa loob lamang ng isang araw. Pero it takes 40 years para ilabas ang Ehipto sa puso ng mga Hudyo. Take note for that. Sa pagitan ng isang araw, itinawid ng Diyos ang kanyang bayan. Nagpadala siya ng sugo, ng mensahe, ng mga palatandaan, ng mga tanda, ng 10 salot, at nailabas ng Panginoon ang kanyang bayan sa Ehipto sa loob lamang ng isang araw sa paglalakbay. Pero doon sa ilang, anong ginawa ng Panginoon sa ilang? Nais ng Panginoon na ang impluwensya, ang mga pamamaraan na natutunan nila sa Ehipto ay alisin ng Panginoon sa kanilang buhay. And it takes 40 years. At marami sa mga Hudyo, mga mahal kong kapatid, ang nabuwal. Marami sa mga Hudyo ang hindi nakapasok sa promised land. Maraming mga Hudyo ang hindi nakatawid sa pangakong lupa. At sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 10, ito po ay isang example sa atin na wag natin silang tularan. So sa umagang ito, yung title ng topic natin, The Spiritual Year of Exodus. At meron po tayong subtopic na Moving with the Presence of God. So kung napansin nyo po yung mga binasa natin, may palatandaan na kasama ng mga Hudyo ng Israel ang ating Panginoong Diyos. Sapagkat naroon ang kanyang presensya. At sa umaga, sabi doon, ang presensya ng Diyos ay kagaya ng ulap. At ang ulap ay nagiging kagaya ng apoy, nagtatransform ito sa apoy kapag gabi. So ang ulap ay kailangan ng mga Hudyo sa umaga sapagkat napakainit sa disyerto. Di ba? Napakainit po sa disyerto. Napakainit sa ilahang. Napakainit sa paglalakbay, kaya ang presensya ng Diyos ay nagbibigay sa kanila ng comfort. Proteksyon para sa kanila. Dahil kung wala ang ulap, ang kaluwalhatian at presensya ng Panginoon, kung hindi nila kasama ang Panginoon, napakadali para sa kanila ang malipol. Pero ang biyaya ng Diyos, kagaya ng sinabi ni Moses, nung namamagitan si Moses between the Jews, the Israeli people, and to God, sapagkat itong mga taong ito ay gumawa ng mga Diyos-Diyosan. Kinumbinsi si Aaron na gumawa ng mga Diyos-Diyosan, yung mga ginto at pilak na kanilang nasamsam sa lupain ng Ehipto na kanilang daladala. Habang sila ay nandoon sa Mount Sinai at si Moses ay nag-aayuno ng 40 araw at 40 gabi na nakikipag-usap sa Diyos, ang mga Hudyo na nagmamadali, ang mga Hudyong hindi kayang maghintay at magtiis,
ay nagpasimulang magmurmur at himukin itong si Aaron na, Aaron, wala na si Moses, baka patay na siya noon. Ilang araw na, hindi na siya bumabalik. Nais naming magkaroon ng Diyos. Anong ginawa ng mga tao? Lahat ng kanilang mga ginto at pilak, tanso, ibinigay kay Aaron. Tinunaw at ginawang malaking Diyos-Diyosan. At ang mga tao ay nagpiesta, nagdiwang. At nang bumaba si Moses ay nagalit. At marami ang ibinuwal ng Panginoon, mga mahal kong kapatid. Pero sa biyaya pa rin ng Diyos na magitan si Moses, sabi na Panginoon, kung lilipulin mo ang lahat ng ito, walang matitira kahit isa. Ano na lamang po ang sasabihin ng mga tao? Ano na lamang po ang sasabihin ng mga bansa na nasa palibot na ang Diyos ng Israel, inilabas sila sa Ehipto, pero hindi kayang dalhin sa pangakong lupain. Kasabi ni Moses, kung hindi mo kami sasamahan, kung hindi sa amin ng iyong presensya, wag mo na lamang po kaming dalhin doon. Pero sabi ng Diyos kay Moses, totoo na nakasumpong ka at kayo ng biyaya. Kaya ang aking presensya ay sasama sa inyo. So muli, naglakbay sila, mga mahal kong kapatid, at pinatunayan ng Diyos ang kanyang pagsama sa bansang ito. So nais kong ilarawan at itipo yung karanasan nila sa panahong ito, mga kapatid, lalong-lalo ngayong taon ng 2026. Hindi tayo dito mag-uusap ng paglabas sa church, paglabas sa denomination, sapagkat yan talaga yung unang pagtitipo na may ipinadalang propeta para sa atin sa huling mga araw para ilabas tayo sa iglesia, sa kinamulatan nating relihiyon ng mga ninuno natin. Pero ngayon ay mas magiging personal tayo. Bagamat maraming taon ang nagdaan sa buhay natin simula nang tayo isilang, mula nang magkaroon tayo ng kamalayan at malaman ng tama at mali, maraming mga pagkakamali ang nagawa ang bawat isa atin, mga pagkakasala na malimit din naman nating pagsisihan at itama. Pero sa kabila ng mga pagsisising ito at pagtatama ng buhay natin, pagsasaayos, alam natin na marami pa ring kailangang itama sa buhay natin. Alam natin na marami pa rin tayong pagkukulang at mga pagkakamali. Kaya patuloy tayong nangangailangan ng mga salita ng Panginoon, pangangailangan ng kanyang presensya sa buhay natin. So, ang tunghayan na lang natin ay ang taon ng 2025, mga kapatid. Ano ang buhay niyo noong taong 2025? Saan tayo alipin? Iko-connect natin ang Exodus from Egypt to wilderness. Connection na ito, magkasama na ito. From Exodus to wilderness. So hindi na natin paghihiwalayin yung pagtawid sa dagat na pula hanggang sa ilang, kundi ang kalagayan ng mga tao from Egypt to Red Sea to wilderness ay halos parehas lang. Walang nagbago. Naintindihan nyo ba? Bagamat nakikinig sila kay Moses, pero ang sabi ng Biblia, wala talagang pananampalataya sa kanilang puso. Pinakinggan nila ang salita ni Moses, pinakinggan nila ang salita ng Diyos na ibinigay kay Moses, pero hindi nila nilakipan ng pananampalataya ang mga salitang kanilang napakinggan. Kaya marami sa kanila ang nabuwal. Kaya from Egypt to Red Sea to wilderness, dito natin ilarawan ang buhay natin, mga kapatid. Magbulay tayo. Saan tayo alipin noong taong 2025? Sa paglalakbay natin sa pananampalataya bilang tao, saan tayo nagpaikot-ikot? Pag sinabing pagkakaalipin, sapagkat ang mga Hudyo ay naalipin for almost 430 years sa Ehipto. Alipin sila. At bilang alipin, mga mahal kong kapatid, naroon ang pagdurusa. Wala silang kalayaan. Kung ano ang kanilang ginagawa araw-araw, yun at yun lang. Napakahirap ng kanilang pinagdaanan bilang isang alipin.
Sa loob ng 430 taon, 430 years, alipin sila. Na paulit-ulit lamang nilang ginagawa kung ano yung kanilang ginagawa na walang pagpapala, na walang pag-angat, na walang paglago, sapagkat sila'y alipin. 430 years, mga kapatid, take note for that. 430 years na alipin sila. Bagamat dumami ang mga Hudyo sa bilang, pero pag pinag-usapan kung ano talaga ang disenyo at layunin ng Diyos sa kanila bilang Israel, nakalaunan dumating ang araw sa panahon ni Solomon, andun yung tunay na pagpapala, sapagkat sila'y naging malaya. Pero habang sila ay alipin, walang kalayaan, walang kaginhawaan, walang kapayapaan, at walang kapahingahan. Kaya magtatanong ako, saan tayo alipin noong 2025? Maraming alipin siguro ng pera, alipin ng trabaho, alipin ng pag-aaral. Hindi masama ang magtrabaho, hindi po masama ang pag-aaral, hindi po masama ang pera. Pero dapat nasa tamang lugar ka. Dapat ang trabaho mo nasa tamang lugar. Dapat ang pera mo nasa tamang lugar. Kaya nga yung kayamanan na kanilang sinamsam, bago sila lumabas sa Ehipto, ninamsam sila, kinuha nila ang mga ari-arian ng mga Egyptian, kanya-kanya sila ng bitbit na naging bagahe nila, na naging pabigat sa kanila. Na dapat sana napakadali para sa kanila ang maglakbay. Pero in natural, dala-dala nila ang mga kargamento na kanilang sinamsam mula sa mga Ehipsyo. Pero merong mas mabigat, mga mahal kong kapatid, doon sa puso nila, marami silang dala. Na ito ang nagpahirap sa kanila sa kanilang paglalakbay. Pero yung kayamanan nila, na naipon sa maling paraan, sa maling lugar, dumating ang araw na naging Diyos-Diyosan nila. Yung pera, mga ari-arian at kayamanan na hindi galing sa Diyos, kundi galing sa Ehipsyo, galing sa mundo, galing sa maling pamamaraan, dumating ang araw na kinontrol sila nito. Sapagkat ito ang naging Diyos nila. Sapagkat ang tunay na kayamanan ng mga anak ng Diyos nasa tamang lupain. Nasa pangako niya. Ang totoong pagpapala sa mga anak ng Diyos ay nasa salita ng Diyos. Amen. Pwede kang yumaman, magkaroon ng mga ari-arian, magkaroon ng maraming salapi, pero kapag hindi yan galing sa Diyos, pabigat yan sa paglilingkod. At magiging sagabal yan sa iyo isang araw. Hindi masama ang yumaman, mga kapatid. Hindi masama ang guminhawa. Pero dapat nasa tamang panahon at nasa tamang lugar. Dapat marunong tayong maghintay sa Kanya. Kaya nga yung title natin, yung subtopic natin, kikilos tayo kapag sinasabi ng Diyos, kumilos ka. Kapag ang ulap tumigil, kinakailangan mong tumigil. Kapag ang apoy ay tumigil, kinakailangan titigil ka. Kapag ang apoy ay gumalaw, gagalaw ka. Nasundan niyo ba? Yung tabernakulo ay nababalot ng kaluwalhatian ng Diyos. At tayo ang tabernakulo ng Panginoon ngayon. Kung taglay natin ang Espiritu ni Kristo, kung ang Panginoon ay nananahan sa ating mga puso, tayo ang kanyang tabernakulo ngayon. Sabi pa ni Pablo, ingatan natin ang ating mga katawan. 1 Corinthians chapter 3, 1 Corinthians chapter 6, sapagkat ang katawang ito ay ang tabernakulo ng Diyos. Kikilos tayo, hallelujah, kapag sinasabi ng Panginoon na kumilos tayo. Pero sa bawat pagkakataon, mga mahal kong kapatid, nakikilos tayo na hindi niya sinasabi, andun po yung problema. At tulungan nawa tayo ng ating Panginoon. Nais kong bumasa ng 2 quotes
From the prophet, sa paksa niyang The Third Exodus, 1963, sabi niya sa paragraph 237, "Notice now, God doing this, and yet the people didn't know it." Yung about sa pagpapalabas ng Panginoon. The carnal mind was going with the reason. Ang mga karnal na kaisipan ay mga ngatwiran sa Diyos. God is now calling a spiritual exodus, where He called a natural exodus for His people. He's calling a spiritual exodus today. To His what? To His elected. Only to His elected. Ang magre-response sa exodus na ito, ngayong araw, ngayong taon, hallelujah, sapagkat ang mensaheng ito ay presente pa rin. Araw-araw sa buhay natin. Mga kapatid, ay tanging mga hirang lamang. Another quote, di ko na po isasama yan, mapapahaba tayo. Sabi niya, I'm convinced. Doon lang tayo, itaas mo na lang, Sir Meran, huwag natin ubusin. Itaas mo. Yan, dyan na lang. Sabi diyan, sabi ng propeta, I'm convinced that pillar of fire is the same pillar of fire that was with Israel in the wilderness. It is the same pillar of fire with the church today. Glory, I'm convinced it is right. I give my life for it. I leave home and everything else. Give my everything for it. I am convinced it's the truth. Na-recognize ng propeta ang same pillar of fire. Na-recognize ng propeta ang same presence ng Diyos. Na kapag sinabi niya, kapag ang tinig ng Diyos ay nariyan, kapag ang kanyang mensahe ay nandiyan, sabi ng propeta, all out siya. Sabi niya, ibinigay niya ang lahat. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Hallelujah. Sapagkat kumbinsido siya na ang same na presensya ng Diyos sa Israel nung unang panahon ay same na presensya sa ating panahon. Sapagkat ang Diyos ng Israel, hallelujah, na kanilang kinilala nung unang panahon ay isang Diyos na ating pinaglilingkuran. Walang pagbabago, walang pag-iiba. At pinangunahan tayo ng propeta sa huling mga araw. Siya ang nanguna sa atin. Kaya nga yung unang pagtitipo, inilabas tayo ng propeta sa sistema ng simbahan. Merong mensaheng ipinadala sa huling mga araw para ilabas tayo sa sistema ng simbahan. And thank God, pag pinag-usapan ang simbahan, lumabas tayo. Napakinggan natin ang mensahe ng Panginoon sa huling araw na kinakailangan nating lumabas sa sistema ng simbahan. Sapagkat kung hindi tayo lalabas, sabi ng scripture, mapapahamak tayo. Sapagkat huhukuman ng Diyos ang iglesyang ito na pinakiapiran ng mga simbahan sa buong mundo, ng mga hari, ng mga prinsipe, ng mga marangal, ng mga mayayamang tao na yumaman sa mundo na ginawang negosyo ang simbahan. Noong December, marami na naman pong negosyanteng yumaman dahil sa kanilang tradisyon na kanilang binuo. Sa kasaysayan ng Biblia, sa kasaysayan ng mga alagad, ng mga apostoles, mula sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo sa mga totoong Kristiyano, walang Christmas, mga kapatid. The truth hurts, pero yan ang totoo. Malapit pa naman yung Christmas, katatawid lang natin, daanan natin saglit ulit. Marami na namang yumaman dahil sa Christmas. Tama po ba? Kahapon lang nung mamalingki kami, doon ako nag-park sa simbahan ng Katoliko sa sentro. Doon mismo ko sa bungad, nakaharap. Ang ganda ng kanilang simbahan. Diba? Nababalutan ng ilaw yung mga Christmas light. Ang ganda. Gusto ko sanang mag-picture para ipakita sa group ng mga brothers, andito ako sa simbahan. Ang ganda ng simbahan.
kumukuti-kutitap. Pero yung ilaw sa huling araw, the message of the hour, wala sa kanila. Pasalamat tayo sa Panginoon sapagkat kasama natin ang ilaw. Ano ang ilaw na ito sa atin mga mahal kong kapatid? Yung pillar of fire, the message of the hour. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Ang mga sinasabi ko po, hindi galing kay Brother Ryan. Kung magbabasa kayo ng Biblia, particular sa Book of Revelation, from chapter 17, mga kapatid, hinatulan na po ng Diyos ang bantog na patutot na ito. Ang bantog na iglesyang ito na nagahari sa ibabaw ng lupa. At salamat, pagdating sa Revelation chapter 18, verse 4, sana nasusundan ng ating kapatid, merong tinig, di ba? Merong mensahe. Sabi ng mensahe, come out of her, my people, that you be not partakers of her sins, and that you receive not of her plagues. Pag binasa niyo ang buong chapter 18, ang description ng Bible sa simbahan na yan, lahat ng mga bansa sa ibabaw ng lupa, yumaman dahil sa kanya. Mga kandila, ingwento, at kung ano-ano pa. Ginawang negosyo ang simbahan. Pati kaluluwa ng tao, pinabayaran. Pero walang katumbas na halaga ang kaluluwa ng tao. Kahit ang buong universe pa ang ibayad para lang maligtas ang isang kaluluwa, kulang. Pero nung ginawa ng simbahan, na nais ng Diyos na palabasin ang lahat ng mga hirang, bawat kaluluwa para maligtas, kinakailangan munang dumaan sa purgatorio at kinakailangan magbayad ng ginto at pilak. Sa panahon ng Dark Ages, sa panahon nila Luther, 15th century, 16th century, binabayaran ng napakalaking halaga ang kaluluwa ng tao. Kayong mga hari, yung mga prinsipe, yung mga marangal, mga maharlikang mga tao na makasalanan, na pumatay, na ginawa ang lahat ng mga maling bagay, may pag-asa sa langit at mapupunta sa langit dahil meron silang ginto at pilak. Pero salamat, maraming nandito lumabas sa Kanya. Dahil narinig natin ang mensahe sa huling araw. Pero ngayon, mga mahal kong kapatid, ulitin ko, mas personal tayo. May kinalaman sa ating puso. Na hindi lamang tayo pinalabas ng Panginoon sa iglesia. Sapagkat kagaya ng sinabi ni Brother Branham, inilabas tayo na kagaya ng ng Israel sa Ehipto na napakadali para ilabas tayo sa simbahan. Ilang taon na ba tayo nakalabas sa simbahan? Majority naman sa atin dito, mga Katoliko dati. Ilang taon na tayong nailabas? Gaano kabilis para sa atin na nang marinig natin ang mensahe sa uling araw ay nailabas tayo. Sumampalataya tayo. Nagpabautismo tayo. Pero ang tanong, gaano nakatagal na nais ng Diyos na ilabas yung sistemang natutunan natin sa pinanggalingan natin na dala-dala pa rin natin sa ating mga puso. Naintindihan niyo ba, mga kapatid? Naintindihan niyo po ba? Ano yung puso natin? Kung ano yung nakasanayan natin dati, marami pa rin sa atin ang dala ito. At ito ang nais ng Diyos na mailabas sa atin. Exodus mula sa ating puso. Mailabas ang mga bagay na hindi tama at hindi kalugod-lugod sa Panginoon, mga mahal kong kapatid. Hallelujah. So merong paglalarawan sa paksa natin sa umagang ito sa mga nagno-notes. Hinango natin yung paksa natin sa isang natural na Exodus na nangyari noong unang panahon. Isang bansa na pinalabas ng Diyos sa isang bansa. Pero sa ating panahon ay mga mananampalataya na pinalalabas sa iglesia, sa sistema. At ang unang bahagi ng paglabas ng mga Hudyo na kumakatawan din sa atin bilang mga mananampalataya, nang sila ay lumabas from Egypt to Red Sea,
Yun yung unang part ng journey natin sa paglalakbay. Anong tawag natin doon, mga kapatid? Justification. Pag-aaring ganap. So from the Egypt, pagtawid sa Red Sea, justification. Pag-review lang. Then sa wilderness, na bumilang ng 40 years, ang mga Hudyo, ito yung pangalawang bahagi na tinatawag nating sanctification o pagpapakabanal. At ang ikatlong bahagi ng paglalakbay o journey sa Exodus na ito ay ang pagtungtong mismo sa promised land sa Kanaan, na ito ang kumakatawan sa bautismo ng Espiritu Santo. Kaya nasaan tayo ngayon? Kung sa paglalakbay pa, nasaan kaya tayo? Pero kagaya na sinasabi ko, ito ay mas personal ngayong araw sapagkat ang titingnan natin ay ang kalagayan mismo ng ating puso from 2025 especially, at ngayon natatawid tayo sa panibagong taon. Saan tayo dapat tumawid, mga kapatid? Ano yung mga bagay dapat nating iwanan? Iniwanan ng mga Israeli people ang Egypt. Sa kanilang paglalakbay, sa bawat paghakbang ng kanilang mga paa, meron silang iniiwanan na bakas. From Egypt, na kung saan sila naging alipin sa matagal na panahon, nang sila ay sumunod sa salita ng Diyos, nagpasimula silang maglakbay at iwanan ang bawat bahagi ng lupain na kanilang kinaroonan. Iniwan. Mga bahay nila, iniwanan nila. Yung kaya lamang nilang madala. Kung yung ilan ay maraming, sabihin natin kahit papaano may mga sinasaka, pinagpala, natulungan ng paraon sapagkat naging matapat sa Egyptian Empire. Merong ibang mga nakasumpong din ng blessing ng Ehipto. Sabi ng propeta, ang ilan sa mga ito ay yumaman dahil naging tapat na nanunungkulan sa Egyptian Empire. Like Joseph. Pero nang sila'y palabasin ng Panginoon, pantay-pantay sila na walang anumang dala, kung ano lang yung kanilang kaya. At bawat paghakbang nila, bawat pag-usad nila, patungo sa pangakong lupain, mga mahal kong kapatid, meron silang iniiwan. Kaya tayo ngayong umaga, ano yung mga bagay dapat nating iwanan na? Kinakailangan nating umusad. Kinakailangan nating magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon hanggang sa makarating tayo at maranasan natin ang kanyang pangako. Amen. Sapagkat naroon sa pangako ng Panginoon ang totoong pagpapala. Pagpapala, mga mahal kong kapatid, na walang katumbas na kasiyahan na pwedeng maranasan ng isang tao. Yung kayamanan, karangyaan na meron sa Ehipto, panandalian lamang. Pero ang pangako ng Panginoon, ito ay magpawalang hanggan. Uukit ito sa iyong puso, kikintal ito sa iyong kaisipan. Hallelujah. Mga bagay na ipagkakaloob ng Panginoon sa iyo, mga bagay na matatanggap mo, makakamit mo, na magbibigay sa iyo ng totoong kasiyahan. Kayamanan na merong kapayapaan, na wala kang kaaway, na wala kang inaalala, na hindi ka nakukonsensya, na makakatulog ka sa gabi ng mahimbing. Amen. Di ba? May pera ka nga, ang dami mo namang kaaway. May pera ka nga, aligaga ka naman. May trabaho ka. Di ba? May negosyo ka. Meron kang mga pinagkakakitaan, meron kang mga pinagkakaabalahan, pero tuwing gabi, may mga araw na hindi ka mapakali. Hindi po yan ang totoong pagpapala. Ang totoong mga ari-arian at pagpapala na pwedeng ibigay ng Diyos sa atin, nasa kanyang mga pangako. At ang hatid nito sa ating mga puso at kaisipan, mga mahal kong kapatid, hallelujah, sabi ng Scripture, kapahingahan. Kapahingahan. Nais kong bumasa sa sulat ni Pablo sa Hebrews, mga kapatid,
Ang title mismo nito, The Rest of the People of God. Sa chapter 3, simulan na lang natin sa verse 7, Sir Mary Ann. GNT tayo. Sabi sa verse 7, So then, as the Holy Spirit says, if you hear God's voice today, do not be stubborn as your ancestors were when they rebelled against God, as they were that day in the desert when they put Him to the test. There they put me to the test and tried me, says God, although they had seen what I did for 40 years. 40 taon na sinamahan ng Panginoon ang kanyang bayan, ang bansang Israel, sa kabila ng katigasan ng kanilang mga ulo. What a grace! Diba? Salamat sa biyaya ng Diyos, nagawa niyang tiisin ang bayang Israel. Sa ganon katagal, mga mahal kong kapatid ng mga panahon, nakita ng mga Hudyo ang ginawa ng Diyos sa kanila. Sinubukan nila ang Panginoon kung may kakayahan ba ang Diyos na gawin ito sa kanila. Nagutom sila, nagpaulan ng Panginoon ng mana. Nauhaw sila, nang hampasin ng bato, may lumabas na tubig. Nang mauhaw ulit sila, yung ilog na mapait ng hampasin ni Moses, tumamis. Nang magutom sila, nagpadala ang Diyos ng mga ibon, ng mga pugo, para maging karne na pagkain nila. Napakarami ng ginawa ng Diyos sa kanila. Pero sa kabila ng mga bagay na ginawa ng Panginoon sa kanila, sadyang ang kalikasan ng tao, ang nature ng tao, ay tumingin sa mga bagay na kanilang nakasanayan at kinagisnan. Kaya alam ko, tayo bilang mga Kristiyano, marami na rin pong ginawa ang Diyos sa atin. Amin po ba? Napatunayan natin ang Diyos ay totoo at tunay. Pero every time na may pangangailangan tayo, hindi ang Diyos ang una nating nilalapitan. Kapag wala ng pera, pag nawalan ng trabaho, anong gagawin ng isang tao? Magko-compromise. Iiwanan ng gawain, iiwanan ng ministeryo, iiwanan ng paglilingkod sa Diyos para lang matugunan ang kanyang pangangailangan. At kung kailan wala na, iiyak sa Panginoon, tapos ang Diyos sa mapagbiyaya, magkakaloob. Amen. Ganon at paulit-ulit na ganon. Kapag ibinigay ang pangangailangan, masaya. Magpupuri sa Diyos. May mga ngiti sa kanilang mga labi, pero kapag wala na naman, nakakalimutan nila ang Diyos. Unang-una, mga mahal kong kapatid, alam niyo pa kung bakit ganun yung kalagayan nila? Wala sila sa tamang lugar. Pero nang makatungtong sila sa pangakong lupain, amen, nandoon ang pagpapala ng Panginoong Diyos. Kaya ang maranasan ng pangako, hallelujah, na pinangako sa kanila at maranasan din naman natin sa ating panahon, ito magbibigay sa atin ng walang hanggang kapayapaan at kapahingahan. Ituloy natin yung pagbasa, verse 10. Sabi dito, and so I was angry with those people and said, they are always disloyal and refuse to obey my commands. I was angry and made a solemn promise. They will never enter the lands where I would have given them rest. So sabi dito, sa galit ng Diyos, sa mga pasaway na mga Hudyo at matitigas ang ulo, na malimit na sumuway at hindi nakikinig sa kanyang mga utos, sabi ng Panginoon, ipinapangako ko, hindi kayo makakapasok sa pangakong lupain. Nangyari po ba? 50-50. Di ba? May mga hindi nakapasok, pero mabiyaya ang Diyos, may mga nakapasok. Tama po ba? May mga nabiyayaan,
yung mga isinilang, yung bagong henerasyon, yung inabutan ng huling mga kapanahunan. Amen. Yung hinabutan ng huling kapanahunan bago pagpasok ang pagkamit sa pangako, sila ang nagtamasa ng biyaya. Katingnan nyo sa ating panahon, mga mahal kong kapatid, doble-doble po ang biyaya sa ating panahon. Nabubuhay tayo sa huling henerasyon. Tayo yung huling henerasyon. Hallelujah, na napagkalooban ng Panginoon na mas masaganang biyaya. Kaya kung marami ang hindi nakapasok, hindi nakaranas ng mga pangako sa mga nagdaang panahon, ang pangako ay para sa inyo. Ang pangako ay para sa atin kung mamarapatin po natin. Sino sa atin dito ang nais makamtan ng pangako ng Diyos? Hallelujah. Tuloy natin yung pagbasa, mga kapatid. Sabi dito, my friends, be careful that none of you have a heart so evil and unbelieving that you will turn away from the living God. So sabi ni Pablo, mga kaibigan, maging maingat tayo. Na naway walang puso na maging masama, na hindi sumasampalataya, na kayo ay tatalikod sa buhay na Diyos. Mas mabuti pa po na iwanan natin at talikuran natin yung mga bagahe natin na galing sa Ehipto. Huwag lang nating tatalikuran ang Diyos. Narinig niyo ba, mga mahal kong kapatid? Mas maigi pa na iwanan natin lahat ng meron tayo sa ating sarili. Huwag lang ang Diyos ang iwanan natin. Maraming pasanin sa buhay na ito. Marami tayong daladala, mga mahal kong kapatid, na para bang mga Hudyo na napakaraming pasanin. Sabi ni Pablo, iwanan natin yan. Nagiging pabigat yan sa paglilingkod natin. Kaya nagiging mabagal yung paglago natin, yung pag-usad natin sa pananampalataya dahil sa mga bagahe na meron tayo. Huwag na nating isama yung 2024 hanggang sa pagsilang natin. Yung 2025 na lang na bagahe. Kasi kung ano yung meron tayo sa 2025, yun yung 2024 na meron tayo. Kung ano yung merong 2024, yun ang meron tayo sa 2023. Kaya huwag na nating ugatin yung mga nasa unahan pang mga taon, kung ano na lamang yung dala natin, kung ano na lamang yung buhay natin nung nakaraang taon ng 2025. Tingnan nating maigi ngayong umaga. Kung nais nating maging magaan, hallelujah, makabuluhan ang paglilingkod natin sa Panginoon ngayong taon ng 2026, mga mahal kong kapatid, nais ng Diyos na iwanan natin yung mga daladala natin. Tawirin natin ang bagong taon. Ang 2026 na ito, mga mahal kong kapatid, na ang kasama natin ay ang presensya ng Diyos. Try to meditate that. Sino sa atin dito ang makakapagsabi, Kuya Ryan, Pastor Ryan, kasama ko ang Panginoon noong taong 2025, mula unang araw hanggang sa pagtatapos ng taon. Kapag sinabi niya, kapag huminto, kapag naisang ipagawa ang isang bagay, gagawin ko. At kapag hindi niya nais ipagawa ang isang bagay, hindi ko gagawin. Moving with the presence of God. Marami tayong plano, mga mahal kong kapatid. Maraming mga kabataan na gustong mag-asawa. Di ba? Noong nakaraang 2025, marami siguro ang ginusto nang magkaroon ng kasintahan. Mga young people, mga dalaga, mga binata, merong emosyon na nakakadama ng pag-ibig, ng pita ng laman, na hinangad na maligawan at panligaw. Normal na magkagusto, tumibok ang puso, sapagkat yan ay damdamin na merong emosyon. Yung iba ay gusto nang mag-asawa, pero kapag hindi pa sinasabi ng Diyos, kapag ang presensya ng Diyos ay hindi mo kasama at hindi niya sinasabi, huwag kang kikilos ng anuman. Pero kapag sinasabi na ng Diyos na gawin mo, pag sinabi niyang go, move, then move. Pag sinabi niyang stop, stop.
Sapagkat ang kumilos at huminto na wala ang presensya ng Diyos, it is too dangerous. Magkakalitsi-litsi po ang buhay natin. Nagkakaintindihan po ba tayo, mga mahal kong kapatid? Kung nais nating maging magaan ang buhay bilang isang pamilya, na bagamat may mga pagsubok, may mga suliranin, may mga trials pa rin, may mga discouragement pa rin, pero magiging magaan. Sa paanong paraan? Kasama mo ang Diyos. Merong kasamang bibit-bit ng pasanin mo. Di ba sabi ng kasulatan, ibigay natin sa Kanya ang ating mga dalahin. At hayaan na ang Panginoon, di ba, ang magdala niyan. Yung kasalanan nga natin, lahat ng kasalanan natin, dinala niya, mga mahal kong kapatid. Sabi ni Pablo sa 1 Corinthians, yung kasalanan ng lahat ay dinala ng Diyos sa kanyang balikat, pinasan niya. At nang pasanin ng Panginoon ang kasalanan natin, anong naging katumbas nito? Ang kanyang kamatayan. Pero salamat, mga mahal kong kapatid, yung kasalanan natin, binuhat ng ating Panginoon. Amen. Ngayon, kung nabuhat niya yung kasalanan natin, hindi kaya ng Panginoon na buhatin yung ating kalagayan ngayon? Kayang-kaya ng Diyos. Ang nature nga lamang ng tao, ang kalikasan natin, yung damdamin natin, sapagkat may tusong kaaway na mandaraya, na gagawin niya ang lahat para ilayo ang loob natin sa Diyos. Na para bang isang paamoy yan, isang pabango, mga mahal kong kapatid, na kung ang Panginoon ay meron siyang anointing, kung meron siyang oil, meron siyang ungkwento na inilalagay para malanghap ng mga Hudyo sa templo, na nagiging mabangong samyo sa loob ng templo. Ang Espiritu ng Panginoon, ang buhay niya ay kagaya ito ng ointment. Na kapag ang isang mananampalataya ay sensitibo, madali para sa kanya maamoy ito. Ang ma-realize ito at ma-acknowledge ito. Pero hindi po papayag ang kaaway, mga mahal kong kapatid, na ganun lamang kadali na ma-realize mo at ma-recognize mo ang presensya ng Diyos. Kaya anong gagawin niya? Lahat ng pwede niyang isama dyan. Di ba? Lahat ng pwedeng ilagay din ng kaaway na maaamoy mo, na para lamang ma-interrupt ka, gagawin niya. Katingnan niyo, magbulay kayo. Gaano kayo kasensitibo sa presensya ng Diyos? Gaano tayo kasensitibo sa pagkilos ng Espiritu ng Panginoon? Gaano tayo kasensitibo na ang puso natin masaya, na magaan, na nasa gawain, na nakikinig ng kanyang salita? Hindi. Saan tayo mas sensitibo? Sa ibang bahagi, mga mahal kong kapatid, mas madali tayong mainis, mas madali tayong magtampo, mas madali tayong magalit, mas madali tayong mapagod. Bakit? Iba yung nalalanghap natin. Tama ba? Pero kapag ang presensya ng Diyos, kapag ang kanyang Espiritu, at naging sensitibo tayo na kumikilos siya, ng kanyang salita ay nandiyan, nagbibigay ito ng kagaanan sa puso. Gaano man karami ang problema nyo nang pumunta kayo dito ngayong araw, kapag ang presensya ng Diyos, ang siyang nakasama nyo, naramdaman nyo ngayong umaga, magiging magaan. May kapahingahan, mga mahal kong kapatid. Pero tingnan nyo, bakit tila baga kay hirap na maramdaman at maranasan ang presensya ng Diyos? Bakit tila ba napakahirap, mga kapatid? Yung sarili mismo natin, ang nagiging balakid. Maraming nasa puso natin na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon na nagiging sanhi at suliranin kung bakit hindi natin maranasan ang presensya ng Diyos. Ang ganda ng awit kanina na pinaawit ni Brother Ninoy.
Kung tayo ay magpapakumbaba sa Panginoon at isusuko ang lahat sa Kanya, hallelujah, araw-araw nating mararanasan ang presensya niya. Kaya ngayong awit ko din, mga kapatid, simpleng awit, Visayan song. Sabi doon sa awit, nasasabik ako sa presensya mo. Doon sa isang salin ng pagkatagalog, kinakauhawan ko ang presensya mo. Yung isa namang pagkatagalog, nangungulila ako sa presensya mo. Tayo, nais ba nating maranasan ang presensya ng Diyos sa buhay natin? Alam niyo, pag sinabing presensya, mga mahal kong kapatid, ramdam mo yan eh. Para yan kung ang isang tao may pera, di ba? Kung may pera yan, kasama niya, ang laging isip niya yung pera. Sino dito ang nakahawak na ng 1,000,000? O kahit 100,000 na lang. Sino nakahawak na dito ng 100,000? Taas ang kamay. O konti. Ano ang pakiramdam ng merong 100,000? Sister Lalaine. Ang sarap, di ba? Basta wag lang pambayad ng utang. Kasi kung meron kang 100,000 at pambayad lang din naman sa utang, wala rin yan. Pero yung alam mo sa sarili mo na meron kang 100,000 at hindi mo alam kung para saan, kung anong bibilhin mo. Ang dami mo nang iniisip. Halos hindi ka makatulog, di ba? Hindi mo alam kung saan mo itatago. Kung ilalagay mo ba sa cabinet, sa unan, ibabangko mo. Yun ang laging nasa isip mo. O kaya naman isang tao, isang mahalagang tao sa buhay mo na matagal na nawaglit. Tapos ano yan ngayon, nakasama mo. Di ba? Merong damdamin na mag-a-arise. Kaya tayo ang nakakaalam, mga mahal kong kapatid, kung gaano tayo kasensitibo sa presensya ng Diyos. Lalong-lalo sa mga pagpapasya, pagdidesisyon at sa mga bagay na ginagawa natin. Kaya ngayong taon ng 2026, mga mahal kong kapatid, ito yung challenge ng Panginoon sa atin. Nais ng Diyos na iwanan natin yung mga bagay na dala natin noong 2025. At tawirin natin ang bagong taong ito. Kumbaga, sa aking pagbubulay pa, it is not a prophecy, ito ay sa akin lang, kay Brother Ryan. Itong 2026, sa kalagayan natin bilang individual, at kung ang ititipot larawan natin ay mga taon, ang 2025 ay fivefold grace, biyaya ng Diyos, nakasumpong tayo muli ng biyaya. Tinapos natin ang taon na puro biyaya. At itong 2026, sabihin pa natin na ang buong taon ng 2026 ay paghahanda. Yung buong sanctification process ng taon. Kaya nga yung title natin, The Spiritual Year of Exodus. Tingnan natin, ilarawan natin as sanctification process ang 2026. At lahat ng mabibigo, di ba? Hindi makakatawid ng 2027. At ano meron sa 2027? Ano yung hinihintay natin sa 2027? Pwedeng mangyari ang rapture. The rapture could take place, mga mahal kong kapatid. Ngayon, kung nais nating makaabot sa 2027, na lahat ng pangako ay nandun. Lahat ng pwedeng kaligayahan, kasiyahan, kapahingahan, sa paglalarawan lang natin, andun sa 2027, onward. Hindi ba natin kayang i-give up? Hindi ba natin kayang talikuran at iwanan lahat ng mga bagay na pwedeng maging pabigat sa atin ngayong 2026? Hindi ba natin kaya na maging sensitibo na sa bawat desisyon na gagawin natin, kikilos ka pag sinasabi niya. At hindi ka kikilos kapag hindi niya sinasabi. Ngayon, Kuya Ryan, paano ko ba malalaman na ang presensya ng Diyos ay nandiyan? 3, mga mahal kong kapatid. Una, ano ba ang pillar of fire sa ating panahon? Ano ang pillar of cloud sa ating panahon? Meron tayong larawan. Di ba? Kung nakita nyo yung larawan ng propeta,
1963, yung 7 anghel na nag-reveal ng 7 selyo sa propeta. 7 anghel na nakipag-usap sa kanya, umakyat sa langit at nag-form. Pakihanap nga, Sir Marian, may mga bisita tayo para lang makita nila. Nag-form ng clouds. At tinawag itong the pillar of clouds. At ano sabi ng propeta? Ito ay tanda na ang mensahe ay binigay sa atin. Ito ang pillar of clouds at pillar of fire sa ating panahon. Ang mensahe na dinala ng Diyos sa ating henerasyon. Paki-plus nga, Sir Mary Ann. Punta ka sa Google natin. Yeah. So sa mga message believer, alam nyo na to. Noong 1963, ipinangaral ng propeta ang 7 selyo. Revelation chapter 6, Revelation chapter 7, Revelation chapter 8. Hindi po yan tinutunghayan ng mga simbahan na pinagmulan natin. Sapagkat tila ba kay labo, hindi nila kayang unawain ang Biblia. Lalong-lalo ang aklat ng Apokalipsis, ang aklat ng Revelation, yung huling bahagi ng aklat ng Biblia, hindi nila yan tinutunghayan. Pag binasa nila ang Revelation, napakalabo. Puro hiwaga, puro mystery. Pero salamat, may isinugong propeta ang Diyos sa ating panahon. 7 araw na sunod-sunod niyang ipinangaral ang pagbubukas ng unang selyo, ang pagbubukas ng 2 selyo, 3 selyo, 4 na selyo, 5 selyo, at 7 selyo. At dahil sa pagbubukas ng 7 selyo, marami tayong naunawaan. Amen! Hallelujah! Yung dating hindi natin maunawaan, nung naroon pa tayo sa kinagisnan nating reliyon, ngayon nagpapasalamat tayo sa Diyos, sapagkat nakasumpong tayo ng kapahayagan. Hallelujah! At ang sabi ng propeta, ito ang liwanag. Ang pagbubukas ng 7 selyo, ang liwanag sa ating panahon. Sino nga ba yung 7 selyo, mga mahal kong kapatid? Di ba? Sino ang 7 selyo? Nang buksan ang 7 selyo, nagkaroon ng katahimikan sa langit sa loob ng kalahating oras. Sabi sa Revelation chapter 8 verse 1, nang buksan ang 7 selyo, sana masundan, nagkaroon ng katahimikan sa langit, 30 minutes. Bakit nagkaroon ng katahimikan sa langit, mga kapatid? Sapagkat nang buksan ang 7 selyo, ang nilalaman ng 7 selyo ay si Kristo na pumapanaog. Amen. Kaya pagdating sa Revelation chapter 10, nakita ni John the Beloved ang Panginoon na bumababa mula sa langit. Itinungtong niya ang kanyang kanang paa sa dagat at ang kanyang kaliwang paa itinungtong niya sa lupa. At claim ng Panginoon ang kanyang sariling pag-aari. Amen. Hallelujah. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat merong liwanag sa ating panahon. Kikilos tayo. Pakinggan niyong mabuti ito, mga mahal kong kapatid. Kikilos tayo at gagawa tayo na merong pagrespeto at paggalang at pagkilala at pagpapahalaga sa mensahe na meron tayo. Naintindihan niyo ba? Hindi tayo pwedeng kumilos na kagaya ng kilos natin sa mga paniniwala ng simbahang pinanggalingan natin. Isang madaling halimbawa, nung Pasko, nagpasko ba tayo? Sino dito ang nag-Noche Buena nung December 24? Wala. Bakit hindi tayo kumilos nung December 24? Sapagkat sinasabi ng mensahe, hindi December 24 ipinanganak si Kristo. Amen! Bakit nandito kayo ngayong araw? Sapagkat ipinaalala sa atin gaano kahalaga ang gawain. Tama ba? Sinasabi sa atin ng salita ng Diyos, paulit-ulit na sinabi ng propeta na napakahalaga ng pagtitipon. Napakahalaga ng iglesia. Napakahalaga na meron kang simbahan na kinikilala. Na kung saan dadalhin mo ang iyong sarili para maglingkod sa Diyos at makinig ng kanyang salita. Bakit andito kayo tuwing araw ng linggo? Merong pillar of fire na sinusundan tayo.
Pero tingnan niyo yung iba, bakit pag araw ng linggo, wala? Pasalamat kayo kung meron kayong liwanag na nakita. Palakpakan natin ang Panginoon, mga mahal kong kapatid. Ano yung pananaw ng marami? Nakakalungkot na pananaw at prinsipyo ng mga tao. Malimit ko itong may example sa inyo. Sabi ng iba, nagkakaon man nga pag Domingo, magtrabaho pag Domingo. Agkuman nga pangangay po pag Domingo, magtrabaho pag Domingo. Paitoy, 2026 na. Pag sinabi ng Diyos, tama ng emperador, tama na. Kaya, Paitoy? Sa biyaya ng Diyos. Diba? Pag sinabi ng salita ng Diyos, pangalawa, ang salita ng Diyos. We have the message of the hour, and 100% we rely. And we believe. From first page to the last page ng Biblia, pinapanampalatayanan natin. Hindi lamang tayo kumukuha ng isang sipi, ilang mga sipi, kundi kung anong sinasabi ng Biblia in whole. Yun ang ating pinapaniwalaan. Amen! Kung yung iba nilalaktaw-laktawan lang nila. Hindi nila kayang paniwalaan ang lahat ng sinasabi ng Biblia. Well, tayo, ang pundasyon ng ating paniniwala ay ang salita ng Diyos. Kaya kung magiging sensitibo tayo sa salita ng Diyos, kung mamahalin natin ang salita ng Diyos at araw-araw natin nakasama ang salita ng Diyos, hallelujah, masasanay tayo. Desisyon at pagpapasya na gagawin natin, merong mangungusap sa ating puso. Ang salita ng Diyos. Sasabihin ng Panginoon, sige, gawin mo yan. Pagpapalain kita. At sasabihin naman ng Panginoon, sige, gawin mo yan. Masusumpa ka. Sige, gawin mo yan. Mahihiwalay ka. Malalayo ka. Pero every time na sinasabi ng Diyos, sige, gawin yan. Kasama mo ko. Amen. And God will bless us, mga mahal kong kapatid. So sana itong taon ng 2026 ay isang anino, isang halimbawa ng ating paglalakbay para maranasan ang mga pangako ng Diyos na ipinangako sa atin. Kung mayroong mga bagay dapat nang iwanan, talikuran, kinakailangan nating tumawid, hallelujah, magpatuloy sa paglalakbay, mga mahal kong kapatid, ito po yung ating isaisip at lubos na pakahalagahan. So nais kong magbigay ng 4 na bahagi, gaano kahalaga ang pagkilala sa kalooban ng Panginoon sa panahon ni Moses, mga kapatid. So ang tawag dito ay the role of the clouds. Merong pinatawag na 4 pillars para sa pangunguna ng Diyos sa pagkilala sa kanyang sakdal na kalooban. Para matiyak natin ang pagtatagumpay. Para matiyak natin na makakatawid tayo ng maayos. Matatapos natin ang taong ito ng 2026 na matagumpay, mga mahal kong kapatid. At may pag-asa na makatungtong sa 2027 na merong hinihintay na pangako ang Panginoon. Ito yung nais kong ipaalala sa atin. Una, tiyakin natin na marunong tayong makinig sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod. Nang ipadala ng Panginoon si Moses, napakahalaga ng ginampanan ni Moses sa bayan ng Israel. Dala ni Moses ang mensahe, dala ni Moses ang salita ng Diyos, at nang siya'y magsalita, hallelujah, kinakailangang pakinggan ng mga Hudyo ang kanyang salita. Kaya unang mahalaga na haligi, susi na kailangan natin para sa pagtatagumpay ngayong taon, hallelujah, kilalanin natin ang sugo ng Diyos sa ating panahon. Amen. Kung hindi nyo pa lubos na kilala ang propeta, mga mahal kong kapatid, may panahon pa para makilala siya. Mahal na mahal ko po ang propeta. Na-convert ako sa message.
Nagkaroon ng pagbabago sa buhay ni Brother Ryan dahil sa propeta. Inilapit ng mensahe ng propeta ang Panginoon sa akin. Sa pagbabasa ko at pakikinig ng mensahe ng propeta, hindi lamang ang propeta ang nakilala ko, mga mahal kong kapatid, mas nakilala ko ang Panginoon at naranasan ko ang kanyang presensya. Sino dito sa atin ang nakaranas na habang nagbabasa at nakikinig ng mensahe, nararanasan niya ang presensya ng Diyos? Taas ang kamay. Palakpakan niyo nga ang Panginoon. Hindi po yan haka-haka, mga kapatid. Yan ay buhay na karanasan at totoong karanasan. Sa pamamagitan ng mensahe, binago ng Diyos ang buhay ko. May mga araw at gabi, hallelujah, na nagpupuri ako, na umaawit ako, at tila ba kasama ko ang Panginoon saan man ako naroon. Sa trabaho, sa eskwelahan, sa paglalakbay, sa paglalakad, saan man ako. Kumakain, naliligo. Sabi ko nga sa inyo, nung mga panahon, nung kabataan ko, pag nagbasa po ako ng spoken word, tatlong message book sa isang araw. Kayo mga young people na nandito, may pagkakataon pa kayo para ma-appreciate ninyo ang presensya ng Diyos sa ating panahon sa pamamagitan ng mensahe. Sapagkat ang Panginoon ay nasa mensahe, mga mahal kong kapatid. What is the message of the hour? Diba? Hindi lang to informasyon, hindi lamang to revelation. Ang message of the hour ay si Kristo mismo. Ang persona niya. Kaya kung babasahin niyo, papakinggan niyo ang mensahe, sana nga para sa mga hirang ng Diyos, mararanasan niyo ang presensya ng Panginoon. Mararanasan niyo. Hallelujah. At titiyakin ko sa inyo, mga mahal kong kapatid, magkakaroon ng pagbabago sa buhay ninyo. So una, ang pagkilala sa lingkod ng Panginoong Diyos. Pangalawa, yung una natin ay ang major prophet, pagkilala at pagrespeto sa kanya. Then mula sa propetang si Moses, ibinangon ng Panginoon si Aaron bilang high priest, bilang pari na nangangasiwa sa templo. To make this short, sino si Aaron sa ating panahon? Sa mga nakakaalala pa sa mga pagtuturo natin, sino si Aaron? The Aaronic priest, typology, shadow, the fivefold ministry. Di ba? Si Aaron bilang pastor naroon sa templo. Pakinggan niyong mabuti. Merong propeta, si Moses, at ang anino at katulad niya sa ating panahon ay ang propeta William Branham. At sa pamagitan ng propeta, nagbangon ng mga manggagawa na dala ang mensahe. Nasabi ng Diyos kay Moses at kay Aaron, kung ano ang sasabihin ni Moses, Aaron, siya ring sasabihin mo. Ang sasabihin ko kay Moses ay sasabihin niya sa iyo. At ang sasabihin niya sa iyo, sasabihin mo sa bayan. Kaya napakahalaga na kung nais nating matawid ang 2026, mga mahal kong kapatid, na mayroong pagtatagumpay, na mayroong pag-asa na maranasan ng mga pangako ng Diyos, napakahalaga ng pagkilala ng fivefold ministry. Meron kayong pastor. Merong mga manggagawa na kikilalanin ninyo. Hindi po kayo makakarating doon, makakaranas ng mga pangako ng Panginoon na ibabypass natin ang fivefold ministry. Episo 4, basahin natin. Hallelujah. 11:12. Sabi ni Pablo, ibinigay ang 5 kaloob na ito para kumplituhin tayo, para dalhin tayo sa kasakdalan at ipagkaloob sa atin ang lahat ng ating pangangailangan. Ephesians 4:11. Pangalawang mahalaga na kinakailangan nating isa-isip at pakaingatan ngayong taon, mga mahal kong kapatid. Sabi diyan, it was He who gives gifts to the people. He appointed some to be apostles, others to be prophets, others to be evangelists, others to be pastors and teachers.
Ibinigay ang limang yan, apostol, propeta, ebanghelista, pastor at guro. Verse 12. He did this to prepare all God's people for the work of Christian service in order to build up the body of Christ. KGV nga tayo, Sir Marian. Mas familiar sa atin at mas maganda yung pagkabaybay ng KGV. Sabi diyan, and He gave some apostles. Verse 12 na lang tayo, verse 12. Para saan yung lima? Sabi dito, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, and for the edifying of the body of Christ. Kung wala ang limang yan, mga mahal kong kapatid, kung wala tayong kikilala sa limang yan, hindi tayo aabot sa kasakdalan. Hindi tayo magkakaroon ng parte o gawain sa paglilingkod sa ministry. At hindi tayo titibay na kasama ang buong katawan ng Panginoong Jesucristo. Kaya mahalaga ang propeta, mahalaga ang fivefold ministry. Pangatlo, ang oras hindi magpapahintulot. Isa pang napakahalagang haligi, pillar, para sa pagtatagumpay, kung nais nating matawid ang taong ito ng 2026, mga mahal kong kapatid, na mayroong buhay na pag-asa tinatanaw sa unahan. Ang kailangan natin, ang Espiritu mismo ng ating Panginoon. Ang pangako para sa atin. Nagtapos tayo ng taon na ibinibigyan ng halaga ang pangakong Espiritu Santo sa bawat isa. At papasimulan ulit natin ngayong taon. Hallelujah! Na ipapahayag sa atin, na ipapakita sa atin na kung merong pinakamahalagang bagay na kinakailangan nating pakaingatan, pakatiyakin, mga mahal kong kapatid, ay ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa ating mga puso. Amen. Hallelujah. Hindi lamang tayo magre-rely sa tao. Bagamat ang pagpapahalaga at pagkilala ay naroon sa kanila. Pero meron pa rin Espiritu ng Diyos na gagabay sa atin, natutulong sa atin para makilala kung anong kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At sa pamamagitan ng tatlong ito, mga mahal kong kapatid, nandiyan ang propeta, dala ang mensahe, ang mga manggagawa na ginagamit sa iglesia, at ang pagbindika ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu Santo. Ang pagtatagumpay ngayong taon ay mararanasan natin at makakatawid tayo sa panibagong taon. Bagamat malayo pa, ang taong ito ay for preparation. Ang taon ng 2027, mga mahal kong kapatid, tatawagin natin itong taon ng posisyon. Positioning. Ibig sabihin, kung nais nating matiyak, hallelujah, na naroon tayo nakatayo, nakakatawid tayo na may taglay na confidence sa pangakong pagbabalik ng Panginoon, kinakailangan nating malakaran ang taong ito na naihanda tayo. Pang-apat, gaano kahalaga ang bawat isa sa atin? The body of Christ. Papahalagahan natin, kaya kung babalikan natin yung Hebrews, mga kapatid, dito na ako magtatapos, ang oras hindi magpapahintulot. Hebrews chapter 3, sa verse verse 13 na lamang, verse 12, starting at verse 12. Sabi dito, my friends, be careful that none of you have hearts so evil and unbelieving, that you will turn away from the living God. 3:12, then 13, instead, in order that none of you be deceived by sin and become stubborn, you must help one another. Verse 13, Sir Marian. Gaano kahalaga ang presensya ng propeta?
gaano kahalaga ang presensya ng fivefold ministry. Then, ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At ngayon sa pang-apat, makikita natin ang Espiritu ng Panginoon na gumagawa sa kanyang iglesia sa pamamagitan ng bawat isa sa atin. Hindi ka natitingin sa propeta sa fivefold lamang o titingin mismo sa presensya ng Diyos na invisible na hindi mo nakikita, kundi nakatingin ka sa mga kasama mo sa iglesia. No man is an island, mga kapatid. Walang makakasama sa pag-agaw na nag-iisa. Kinakailangan sama-sama tayo dito. Kinakailangan natin ang bawat isa. Hindi mo pwedeng sabihin, meron namang propeta. It's good. We thank the Lord for the prophet. Hindi mo pwedeng sabihin, may kilala kang pastor. May kinikilala kang mga manggagawa. Maganda kung meron. At pwede mong sabihin na kahit nasaan ka man, taglay mong Espiritu ng Panginoon, nararamdaman mo ang kanyang mga pangungusap, ang mga ipinapahayag niya sa iyong puso. Yan ay maganda. Pero ang Panginoon ay nasa kanyang iglesia. Nasa mga pagtitipon na kagaya nito. Kung nais nating matihak na mayroong pagtatagumpay ngayong 2026, mga kapatid, at matatawid natin ng 2027 na meron tayong buhay na pag-asa, ulitin ko yung apat na mahalaga na dapat nating isaalang-alang. Ang propeta ng Diyos sa huling araw. Nararanasan nyo ba ang kanyang presensya? Every time na sinasabi natin, ganito ang sinabi ni Brother Branham. Ang Diyos ay nananawagan ng espiritual na paglabas. Ramdam nyo ba ang mensahe? Meron bang epekto ang mensahe? O parang salita lang, mga mahal kong kapatid, na pagkatapos nating mapakinggan, walang epekto sa buhay natin. Sinabi ng propeta, naniniwala ako, I'm convinced that the same pillar of fire na naroon sa Israel is the same pillar of fire sa ating panahon na nangunguna sa iglesia. Ramdam niyo po ba? Kumbinsido din po ba kayo? Diba? Kumbinsido din po ba tayo, mga kapatid? Then pangalawa, kumbinsido ba kayo sa sinasabi ni Brother Ryan bilang inyong pastor? I hope so. Sana nga ho, mga kapatid. At pangatlo, kumbinsido pa tayo sa ating Panginoon bilang Espiritu na nangunguna sa atin. At pang-apat, kumbinsido ba kayo sa isa't isa? Tingnan nyo nga mga katabi nyo. Kumbinsido ba kayo? Pwede nyo bang sabihin, kasama ko to? O baka naman pag sinabi mo, baka hudasin ako nito. Tudas, di ba? Tudas ka. Pero sana, mga mahal kong kapatid, mahalaga ang bawat isa sa atin. Kung merong mga bisita ngayon, may pag-asa. Kagaya nyo rin po kami dati. Galing sa iba't ibang relihiyon, galing sa Katoliko, galing sa born again, galing sa Iglesia ni Cristo, galing sa Dating Daan, galing sa Baptist, galing sa GIL, galing kung saan-saan. Pero salamat, narinig namin ang mensahe ng propeta. Merong tinig sa ating gabi. Di ba? Merong midnight cry. Matthew chapter 25 verse 6, merong sumigaw. Isa itong talinghaga, isa itong parabola, isa itong hiwaga. Nasabi doon, merong tinig na sumigaw. Hindi nakakasunod yung ano natin. Yan. Sabi niya, datapwat pagkahating gabi ay may sumigaw. Narito na ang kasintahang lalaki. Nandito na ang kasintahang lalaki. Magsilabas kayo upang salubungin siya. Merong tinig. Sa unang pagparito ng ating Panginoon, merong tinig. Sabi sa Isaiah chapter 40 verse 3, merong tinig sa ilang na sumisigaw. Di ba? At sino yung tinig na yon, mga mahal kong kapatid? Si Juan Bautista. Pero sa panahon natin, merong tinig sa hating gabi. Noong 1933,
Habang si Brother Branham ay nagbabautismo, meron siyang babautismuhan na 120 something na katao. Nakapila doon sa Ohio River. Binabautismuhan niya ang napakaraming tao. At nung babautismuhan na niya yung pang-17, maraming taong nakasaksi, maraming mga taong nandoon. Nang binabautismuhan niya ang tama ba, pang-17 tao, biglang kumulog ng malakas na pagkulog. Lumiwanag sa langit. At ang mga tao natakot, nagtakbuhan sila. May tinig na lumabas mula sa langit. Ano sabi ng tinig? Kung paanong isinugo ko si Juan Bautista sa aking unang pagparito, gayon kita isinusugo sa aking ikalawang pagparito upang ihanda ang mga tao. At salamat mga mahal kong kapatid, narinig natin ang mensahe sa huling araw. We believe 100% to the prophet of the last age. Kat sa bawat panahon, bago hatulan ng Diyos ang mundo, laging merong sinusugong propeta. Hindi nagbabago ang Diyos ng kanyang pamamaraan. Bago gunawin ang lupa sa pamamagitan ng baha sa panahon ni Noah, nagpadala ng propeta ang Diyos. Bago gunawin ang Sodom at Gomorrah, nagpadala ang Diyos ng propeta. Nang ilalabas ng Diyos at ililigtas ng Diyos ang bayang Israel, nagpadala ang Diyos ng propeta. Sa unang pagbabalik ng ating Panginoon 2,000 years ago, bago siya pinako sa krus ng Kalbaryo, merong propetang ipinadala. At sa ating panahon, merong ulit propeta. And we thank the Lord sapagkat na-recognize natin ang propeta sa ating panahon. Ipapakilala ko nga, ipakita mo nga yung picture ni Brother Branham, Sir Mary Ann. May mga bisita tayo. I proudly present and introduce to all of you, mga kapatid. Sapagkat kung merong isang mahalaga, yung may pillar of fire, ito pong mga larawang ito ay hindi po basta-basta, mga kapatid. Yan po ay nasa Washington DC ngayon. Yan ay kinilala, yan ay inusisa, yan ay pinag-aralan, yan ay inimbestigahan. Yan ay inexamine ng mga dalubhasa. Sapagkat sa ulunan ng propeta ay merong halo of fire na nakuhanan. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Pwede niyo pong i-search yan sa Google. Makikita niyo yung investigation ng kilalang mananaliksik, nag-iimbestiga, at pinatunayan na ito ay 100% na totoo at tunay. Noong mga panahon na yun, wala pang mga EI, wala pang mga edit-edit, mga kapatid. Napakahirap pong i-edit ng picture. So that's William Branham. I love the prophet. Saksi ang Diyos, mga kapatid, na bago ang buhay ko. Unang-una pa lang, yung kwento ng buhay niya sapat na para baguhin ang buhay ng isang tao. Mabasa niyo pa lang at makilala ang kwento ng kanyang buhay, mababago na ang buhay ninyo. Sino ang kagaya ko na naranasan niya? Taas ang kamay. Ang dami. Palakpakan natin ng Panginoon. Napakahalaga ng propeta. Bagamat ang Diyos ay nandiyan, walang imposible sa Diyos. Pero lagi siyang gumagamit ng tao. Hindi po nagbabago ang Diyos, mga kapatid. Kaya salamat sa mensahe. Ngayon kung nais nating makatawid at matapos ang taong ito ng 2026, hallelujah, na merong pagtatagumpay, pahalagahan natin ang mensahe. Kikilos tayo at gagawa tayo kung ano ang sinasabi ng mensahe. Kikilos tayo, magpapasya tayo kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa iglesia sa pamagitan ng mga mangaral na kanyang itatayo. Kikilos tayo kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa atin. At kikilos din tayo na isinasaalang-alang ang bawat isa na mayroong pagpapahalaga na anumang gagawin natin, mga mahal kong kapatid, hindi tayo nag-iisa. Sabi pa ni Pablo, ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Kapag merong isang kamali sa atin, damay tayo lahat. Pag merong isang kapatid na gumawa ng
mga bagay na mali at nalantad sa labas, damay ang buong iglesia. Kasi anumang pagdidesisyon na gagawin natin, kinakailangan nating isang guni, isaalang-alang ang iglesia ng Panginoon. Sino mang maging dahilan ng kahiyan ng pangalan ng Panginoon ay ikakahiya din ng Panginoon balang araw. Kung meron man tayong mga pagkukulang at mga pagkakamali, pagkakataon pa tayo para pagsisihan ito at itama. Pagpalay kayo ng ating Panginoon, mga kapatid, at isang palakpakan. Tapos na po ang bahaging ito ng aking pangaral. Tayo pong lahat ay magsitayo sa oras na ito. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Nandito tayo ngayon sa taong ito ng 2026. Unang araw, unang Sunday na magkakasama tayo. Na-appreciate nyo ba ang Panginoon sa buhay nyo? Pwede ba natin isang palakpakan? Mawit tayo, mga kapatid. Gusto kong i-share sa inyo yung awit ko. Samahan nyo ako. Pwede ba ang keyboard na lang, mga kapatid? Yung gikinahanglan ka. Gikinahanglan ka. Yeah. Keyboard lang, gat maaari, solemn lang. So talagang iba po yung solemn lang na keyboard kaysa complete band. So gusto kong kantahin natin ang keyboard lang para mas solemn, mga kapatid. Dating kasi sa akin kapag kumpleto may drums, parang nagiging rock yung boses ko. Parang rockista ako. sa pakinig ko. So gusto ko maging solemn lang, mga kapatid. Samahan niyo ako sa pagkanta. Simple lang naman yung tono niya. Ganyan ba yung yung lengguwahe niyo, Brad? Hindi, iba. Pero naintindihan mo? Okay. Gimingaw ako sa presensya mo, balik kapag tandog puso ang kasing ko. Minsan pa, gimingaw, nananabik, nauuhaw, nangungulila, hinahanap. Amen, Lord. Amen, Lord. Balik kapag tando ang kasing ko, kay kanimo mabati ko ang tinuod nga katagbawan, tinuod nga kalipay, nagipangandoy ko kay kanimo mabati ko ang matambis mong paghigugma, O Jesus. Gikinahang in Tagalog, awitin natin para mas ma-appreciate natin. Yes, Lord. Kung meron man kaming nais kauhawan, pananabikan, Panginoon, na Ikaw. Yes, Lord. Ako'y nasasabi sa presensya mo, muling ipadama. Yes, Lord. Sana nga po sa aking puso. Isang pa. Ako'y nasasabi. Pwede ba nating
Damhin ang kanta. Sa presensya mo muling ipadama. Amen, Lord. Sa aking puso, sa'yo lang nasumpungan ang tunay na kailangan at tunay na kasiyahan na aking inaasam. Sa'yo lamang naramdaman ang tunay na pagmamahal. O Jesus, ikaw ang kailangan. O Jesus, hallelujah. O Jesus, ikaw ang kailangan. Amen, Lord. Amen, Lord Jesus. Amen, Lord. Hallelujah. Ikaw ang tunay na kailangan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ikaw nawa ang maglagay ng kauhawan sa puso ng bawat isa. Ikaw nawa ang maglagay, dakilang Diyos, ng pananabik sa puso ng bawat isa. Na ikaw ang hanapin sa buhay namin. Na ikaw ang laging makita sa bawat araw. Ang iyong mga salita ang mapahalagahan, dakilang Diyos. Lord, ang una naming kalaban ay ang aming sarili. Manhid kami sa presensya mo. Hindi kami sensitibo, dakilang Diyos. Sapagkat tila ba, na-immune kami ng mga bagay ng mundo. Maraming naka-impluwensya sa amin, Panginoong Diyos. Ang aming puso ay naglalaman ng mga bagay na makalupa. Ang aming kaisipan ay nababalot ng mga bagay na makalupa. Lord, patawarin niyo po ang bawat isa sa amin. Ito po ang realidad, ito po ang kalagayan at karanasan ng bawat isa. Na tila ba kay hirap na maapuhap at maranasan ng iyong presensya, O Diyos, ang iyong kaluwalhatian. Sapagkat sa mga kakulangan, mga kahinaan, mga pagkakamali, mga kapabayaan na aming nararanasan. Lord, sa unang araw na ito, unang linggo ng taong ito, patawarin niyo po, O Diyos, muli ang bawat isa amin. Huwag niyo pong lampasan ang sino man na may pangangailangan sa umagang ito. Lalong-lalo, O Diyos, sa pinakakailangan sa buhay na ito, ang iyong mga salita, ang iyong presensya, Lord, ang iyong saknal na kalooban, na naway maging mahalaga sa bawat isa amin. Na kung paanong pinahalagahan niyo po ito, Lord, nang ikaw ay magkatawang tao, na bagamat tinuksukan ng kaaway, inoffer ang lahat ng pwedeng makamtan mo, Panginoon, sa ibabaw ng lupa, pero tinanggihan mo ang lahat ng ito. Ni kahit man ang kahirapan, ang pagdurusa, kamatayan na yung dadanasin, O Diyos, ay ipinakita sa iyo ng kaaway, pero nagawa mong harapin ang lahat ng ito, tanggapin ang lahat ng dusa at hirap, Panginoong Diyos, sapagkat meron kang kinikilala. Lord, ganito nawa ang maranasan ng bawat isa amin. Na kung meron mang magiging mahalaga sa buhay ng bawat isa amin, ay ang iyong presensya, Lord, sa pamagitan ng mensahe na meron kami sa huling mga araw na ito, sa propeta na yung isinugo sa amin, sa mga ngaral, Panginoong Diyos, na binangon mo, na itinayo mo para sa amin sa mga huling araw na ito, at sa iyong pangunguna sa iyong iglesia, Panginoong Diyos, at sa mga kapatiran. Hallelujah, salamat, Lord, sa bawat isa sa amin. Purihin ka, sambahin ka, luwalhatiin ka sa umagang ito. Salamat po sa mga salita mo. Sa iyo ko po, Panginoong Diyos, ay pinagkakatiwala ang bawat isa, mga kapatid, sa dakong ito. Ang taong ito ng 2026 ay mahaba pa ang aming lalakbayin, Panginoon. Pero meron kaming buhay na pag-asa. Kasama ka namin. Kasama namin ang iyong mga salita. May mensahe kami na pinangahawakan. At alam ko, Panginoon, hindi mo kami pababayaan. Gaano man kalakas ang impluwensya ng mundo, gaano man kalakas ang pandaraya na gagawin ng kaaway at panlilinlang, na gusto kaming ibagsak, Panginoong Diyos, at pahintuin sa paglilingkod. Alam namin na mas malakas ang iyong biyaya.
Hallelujah, mas malakas ang iyong mga salita, Panginoon, na tutulong at gagabay sa bawat isa amin. Kung paanong natawid namin ang bawat taon na nagdaan, alam namin na ngayong taong ito, sasamahan niyo po ulit kami. At muli naming marirecognize, Lord, ang mga salita niyo po sa bawat isa amin. Kung mayroong mga nakaamba na maganap ngayong taon at sa susunod na taon, sa iyo namin lubos na pinagkakatiwala ang lahat. Dalangin lamang namin, O Diyos, na nawa masumpungan ang bawat isa amin na naroon sa iyong presensya, na gumaganap at sumusunod po sa iyong sakdal na kalooban. Lord, maraming salamat. Pagpalain niyo pong bawat isa sa amin, ang mga bisita, pagpalain niyo po, O Diyos. Gamitin niyo po ang mga sandaling nalalabi, ang mga araw na nalalabi, para abutin ang lahat, Panginoon, at dalhin sa iyong gawain. Na kung meron mang mga panahon pa, ay makakasama kami na maglilingkod sa iyo. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka. Maraming salamat po. Ang lahat ng ito ay aming samo, aming dalangin, iniiling lamang po sa iyo, sinasampalatayanan sa iyo lamang at sa iyo pong dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Everybody says amen, 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 and amen. Ating palakpakan ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sino sa atin dito nang nais laging makasama yung Panginoon? Mga kapatid, napakasarap na mapasa presensya ng Diyos. Kauhawan-nawa natin yan. Awitin natin ulit yung awit na to at magkuklosing tayo. Yung Tagalog, chorus. Sa'yo lang nasumpungan ang tunay na kailangan at tunay na kasiyahan na aking inaasam. Sa'yo lamang naramdaman ang tunay na pagmamahal. O Jesus, ikaw ang kailangan. May sampa, sa'yo lang. Sa'yo lang nasumpungan ang tunay na kailangan at tunay na kasiyahan na aking inaasam. Sa'yo lamang naramdaman ang tunay na pagmamahal. O Jesus, ikaw ang kailangan. Sa Bisaya, verse 1, kamayan yung bawat isa, mga kapatid.